Lemon in the middle portion, Sky Shot and Big Lagoon. Sky Shot regains the lead and finally close finish. Maulang araw, bayang karirista, welcome back sa ating channel dito sa Karera sa Pinas. Magbibigay na naman tayo ng ating mga kursunada, tips at analysis para naman sa magaganap na karera ngayong araw naman ng Sabado, August 8, 2026. Dito ba din sa karera ng Metro Manila Turf Club sa Malbar, Batangas. Nagsisimula ang mga karera ng alas 3 ng hapon. Meron tayong 8 karera na paglalabanan sa distansyang 1400 meters. Meron tayong isang set ng winner take all, isang set ng pick 6, dalawang set ng pick 5, isang set ng pick 4 at syempre nandiyan yung mga paborito nating exotics. Maulang Sabado pa din ang naghihintay sa ating bayang karerista, pero syempre tuloy-tuloy pa din ang pananaya. May kakapalan ng lineup natin ngayong Sabado at mukhang maganda magiging bentahan nito. May kahirapan ng lineup natin pero tingin ko kahit magyamado to maganda pa din ang ibibigay. Makatulong sana ang ating mga giya ngayong araw naman ng Sabado. Wag na natin patagalin pa, simulan na natin bayang karerista. Race number 1, start ng ating first set ng pick 5, races 1 to 5, isang Pilracom rating based handicapping system class 5, 17 to 41 split. Meron tayong 6 na kalahok. Dito ang first choice ko, yung numero 4 si Music and Magic, gagabay ni Joel Shego. Last July 26, dito rin sa Metro Turf, nagtala ng 1 minute 29.6 sa 1400 meters kung saan nanalo siya. Tinalo niya si Ma'am Jen. Ito, mainam yung huling panalo nito. Sinunod lang pagdating ng 3 Oktabo, kumuha sabay layo. Kung ganun pa din ang kondisyon nito at maganda pa din ang gising, baka makaisa ulit to. Ang panigundo ko naman dito yung numero 3 na si Sundance, gagabay ni Abu de Ocampo. Last July 25, dito rin sa Metro Turf, nagtala naman niya ng 1 minute 31.4 sa 1400 meters, pero may best time yan na 1 minute 30.6. Ito naman, wala pa din pinapakita lately pero sobrang baba na nito. Talagang nasira na tong kabayan na to kakabiyahe. Dito baka sakaling bigyan na ng ustisya to, kokonti ang runners. Baka biglang ilaban na makaraos na to ulit. Yan ang panigundo ko dito. Pero magulong karera to, magdagdag kayo dito. Good luck bayang karerista. Race number 2, start ng ating winner take all, races 2 to 8, isang Pilracom rating based handicapping system class 5, 17 to 41 split. Meron tayong 12 kalahok. Ang first choice ko dito, numero 3 na si Majestic Star, kagabay ni Boji Henson. Last July 24, dito rin sa Metro Turf, nagtala naman niya ng 1 minute 14 sa 1200 meters kung saan pumang-apat siya kala Espolarium at Chiller. May best time yan na 1 minute 28.8 sa 1400 meters. Ito, bagong baba din sa grupo to. Noong nakaraan, tingin ko maiksi sa kanyang karera Hindi kinaya yung ere ni Spolarium. Ngayon, 1400 ang karera, cambio hinete pa, balik kay Boji, nasa loob pa ang numero. Etong kabayan na to, magaling to pag nasa balya nagpaparimate, baka sakaling maganda na ikilos nito. Ang panigundo ko dito yung numero 1 si Point of Pride, gagabay ni JL Lazaro, last July 22. Dito rin sa Metro Turf, nagtala naman niya ng 1 minute 15.8 sa 1200 meters kung saan pumangpito kila High Society at Luke Skywalker. May best time naman niya na 1 minute 28 sa 1400 meters. Ito, yamado nung nakaraan pero tingin ko hindi to binigyan ng ustisya. Baka sakaling ngayon ilaban na, maganda numero 1. Kung sakaling ilalaban to, siguradong mauuna agad to. Ilaban lang, tingin ko malaki panalo na ito. Isa pa, buena stable niyan, kaya yan ang panigundo ko. Good luck bayang karerista. Race number 3, start ng ating pick 6, races 3 to 8, isang Pilracom rating based handicapping system class 4, 42 to 56 split. Meron tayong 12 kalahok. Ang first choice ko dito, numero 8 si Transform, gagabay ni JR de Ocampo. Last July 25, dito rin sa Metro Turf, nagtalayan ng 1 minute 24.8 sa 1400 meters kung saan nasegundo siya kay Super Daily Den. Ito, hindi lumagpas nung nakaraan dun sa dihadong si Super Daily Den. Dikit lang sila nagkatalo Impresibo lang yung tinakbo nung nanalo. Ito naman, baka nagbatak lang din to nung nakaraan. Baka sakaling yun, hindi nakulangin si Abo magparemate. Wag lang matatraffic, baka sakaling makatikim na ng panalo to ngayon. Ang panigundo ko naman dito yung numero 1 si Frontrunner, gagabay ni Boji Henson. Last July 26, dito rin sa Metro Turf, nagtala naman niya ng 1 minute 26.6 sa 1400 meters kung saan nasegundo naman siya kay Dinky Doodle. Ito naman, ilang beses nang nasegundo at natersera to, lagi din kinakapos ang remate nito. Dito mas priority ni Abu si Transform, pasubok kay Boji, baka sakaling makaremate na to ng maayos. Problema ko lang dito, medyo agrabyado sa pwesto kasi nasa numero 1 na naman siya, pero second choice ko pa din yan. Good luck bayang karerista.
Race number 4, start ng ating second set ng pick 5, races 4 to 8, isang Pildracom rating based handicapping system class 5, 17 to 41 split, meron tayong 12 kalahok. Ang first choice ko dito, numero 3 na si Ladybug Red, gagabay ni Jomel Lazaro. Last August 1, sa PJC, nagtalayan ng 1 minute 29.4 sa 1400 meters, kung saan pumang-apat siya kila Golden Aria at Miss Pinkerton. May best time yan na 1 minute 29 sa 1400 meters. Ito naman laging nayayamado to lately pero ayaw pa ilaban ng gusto. Pero mababa na din sa laban to. Baka sakali ding ilabas na ngayon to. Nakikita kong isasabay na ni Jomel to sa unahan. Kung ilalabas na to ngayon, baka manalo na. Ang panigundo ko naman dito yung numero 12 si Arcturus, gagamay ni RC Simasio. Last July 25, dito rin sa Metro Turf, nagtala naman yan ng 1 minute 31 sa 1400 meters. Kung saan pumangsyam, kila Arthur's team at Supreme Dynasty. May best time naman niya na 1 minute 29.4 sa 1400 meters. Ito ganun din, mababa na din sa laban to. Nakaraan bumenta din to pero hindi naman maganda yung pinakita. Ngayon maganda numero parang magaling din to manakbo pag nasa labas. Isa pa baka ilaban na din to kaya yan ang panigundo ko. Pero magulong karera to, magdagdag din kayo dito. Good luck bayang karerista. Race number 5, start ng ating pick 4, races 5 to 8, isang Pildracom rating based handicapping system class 5, 17 to 41 split. Full gate tayo, 14 runners. Ang first choice ko dito, numero G's na si Hot Legs, kagabay ni CB Garganta. Last July 26, sa Metro Turf, nagtalayan ng 1 minute 29 sa 1400 meters kung saan natersera siya kila Ivan at Mirror of Justice. May best time yan na 1 minute 28.6 sa 1400 meters. Ito, lakas ng dating nito noong nakaraan. Pero parang pahatak pa yung dala ni Tope. Ngayon, baka sakaling ilaban na ng panalo to. Kung ganun ulit ang itatakbo niya, malamang makaraos na to. Maganda pa ang pwesto niya, nasa labas. Kaya yan ang first choice ko. Ang panigundo ko naman dito yung numero 14 si Raven, gagabay ni Abu de Ocampo. Last July 25, dito rin sa Metro Turf, nagtalayan ng 1 minute 30.8 sa 1400 meters. Kung saan tersera naman siya kila Madam Ruby at Angels Momentum. May best time yan na 1 minute 28.4 sa 1400 meters. Ito, balik na kay Abu nung mga unang takbo nito nun, si Abu ang nagdadala dito. Baka mas maganda ikilos nito ngayon. Isa to sa nakikita ko nasa unahan, baka isunod lang to ni Abu. May pwesto niya agad to, tingin ko kasi magandang pwesto. Kung SARS yung mga kalaban niya, ito ang pwedeng panlaban. Kaya yan ang second choice ko. Good luck bayang karerista. Race number 6, last daily double plus 1, isang Pildracom rating based handicapping system class 4, 42 to 56 split, meron tayong 12 kalahok. Ang first choice ko dito, numero 8 si Madam Ruby, gagabay ni Dan Camanyero. Last July 25, dito rin sa Metro Turf, nagtalayan ng 1 minute 29.4 sa 1400 meters, kung saan nanalo siya, tinalo na sila Angels Momentum at Raven. Ito, mainang panalo na karaan nito, nilaban na to. Dikit lang nanalo to pero ayaw galawan ni Danny Boy to, kumbaga ayaw niya ilayo para siguro hindi lumaki yung puntos. Kung palaban pa din to ngayon at ganun ulit ang tatakbo, tingin ko ito ang horse to beat dito. Ang panigundo ko naman dito yung numero 7 si Courage, gagabay ni JB Pilitro. Last July 29 sa PJC, nagtala naman niya ng 1 minute 14.2 sa 1200 meters kung saan pumanglima kila Yani Yana Las at Diamond Buck. May best time naman niya na 1 minute 28.4 sa 1400 meters. Ito medyo malalakas yung nalalabanan nito nung allowance races niya. Ngayon nabigyan na ng grupo. Mukhang maganda chance niya dito. Diremating kabayo, magaan ng timbang, baka makapanong bata. Kung sarsi yung Yamado dito, ito ang kursunada kong panilat dito. Kaya yan ang second choice ko. Good luck bayang karerista. Race number 7, penultimate race, last daily double for the day, isang Pildracom rating based handicapping system class 4, 42 to 56 feet, meron tayo ulit 12 kalahok. Ang first choice ko dito yung numero 8 si Grand Laughter, gagabay ni RC Baldonido. Last July 31 sa PJC, nagtalayan ng 1 minute 13.2 sa 1200 meters kung saan pumang-apat kila Sai Sisant at Obladi Oblada. May best time naman niya na 1 minute 27.2 sa 1400 meters. Ito, naghahanap pa din ng panalo to para sa kanyang bagong owner na si Boss Kaloy Datu. Nakaraan nandun na to kaso naubos kakahabol kay Sai Sisant. Ngayon pahiyang kay Ona Baldonido, wala akong nakikitang ganun katulin. Baka siya nang magdala ng unahan dito. Pag napabayaan nila to, pwedeng manalo na to. Panigundo ko naman dito yung couple entries 2 right or wrong and 2A make or break. Mas tinitignan ko dito yung dos na si right or wrong, gagabay ni JL Santiago. Last July 25, dito rin sa Metro Turf, nagtalayan ng 1 minute 26.4 sa 1400 meters kung saan nasigundo siya kay Blackjack. Ito, maganda tinakbo nito noong nakaraan. Mabigat na segunduhan nito. Dito yung couple entry niya, tingin kung pwedeng una at pang lucha.
tingin ko susunod lang to ni Sandy. Kung makapanood ng boxing to, pwedeng makinabang to, kaya siya ang kursunada kong panigundo dito. Good luck bayang karerista. Race number 8, last race for the day, isang Pilracom rating based handicapping system class 5. 17 to 41 split, meron tayo ulit 12 kalahok. Dito ang first choice ko, numero 11 si Footloose, kagabi ng NC Lunar. Last July 25, dito rin sa Metro Turf, nagtalayan ng 1 minute 28.8 sa 1400 meters kung saan nasegundo siya kay Make or Break. Ito talagang nagamahin na ni Noel to, talking horse sa kanya to. Nakaraan, lakas ng dating nito nung nasegundo. Dito may matutulin ako nakikita, baka maghagaran sila sa unahan, mapabor sa mga nasa likuran. At ito ang pwedeng sumilat sa kanila, ibang klase din rumimati to. Panigundo ko naman dito yung numero 2 na si Mr. Sipokot, kagabi ni CM Pilapil. Last July 10, dito rin sa Metro Turf, nagtalayan ng 1 minute 28.8 sa 1400 meters kung saan natersera siya kila Shining Thunder at Spaghetting pababa. Ito, benas tong kwadra nito, puro dihado pinapanalo nito lately. Nakaraan sa kabila si Shadow si Pokot, banderang tapos. Dito baka ganun din ang gawin ni Christian dito, baka iuna niya yang si Christian Pilapil ang gaan ng kamay din, lalo pag debokang kabayo. Isa pa, itong kabayo na to, maturing na din, lately lagi ding nasa timbangan to, kaya malaki din ang panalo nito para sa akin. Pero last race paratingan, magulong karera din to. Lagi nating paalala, magdagdag kayo dito sa last race. Sama nyo yung mga silip nyong dihado para pag namumuro na kayo, mas malaki na ang chance ang manalo ng mga parating nyo dito. Good luck bayang karerista. At yan ang ating mga kursunada, tips at analysis para naman sa magaganap na karera ngayong araw naman ng Biyernes, August 8, 2026. Dito ba din sa karera ng Metro Manila Turf Club sa Malvar, Batangas? Lagi nating paalala, ito'y sariling aral at kursunada lamang pagdating sa tayaan. Kayo pa din ang masusunod. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta dito sa Karera sa Pinas. Nakatulong sana ang ating mga giya at kursunada. Magsitama sana tayong lahat. Happy racing at good luck bayang karerista.